Nag-road trip, nag-window shopping, at kumain na naman kami. Hi, ako nga pala si Russell. At tara, samahan niyo ako sa munting gala na to. Mga bandang hapon na yan nang bumiyahe kami dahil may pipikapin lang sandali si Ate She. Actually, parang gagabihin na kami kasi bandang hapon na talaga to. At medyo mahaba-haba din ang biyahe namin. Actually, parang umabot na ata kami nalagpas 1 oras or 2 oras basta hindi ko na mabilang. Kasi nakaidlip ako niyan. Tamang sound trip at kwentuhan nga lang ang ginawa namin dito habang nasa biyahe. Tapos maya-maya, nag-stop over muna kami kasi nasa CR daw sila. Gusto nilang mag-jingle bells muna sandali. At ayun, dahil pagod na ako sa kakaupo, syempre bumaba na rin muna ako. Gusto ko rin muna kasi talagang lumanghap na sariwang hangin. Tapos gusto ko din bumili ng kape actually. Kasi inaantok talaga ako sa biyahe na to. Pagbaba namin, hindi muna kami agad-agad pumasok. Nagpicturan muna kami dyan. Pero hindi ko na pinakita dito sa video na to. Pumasok kami dito sa isang store tapos nagtingin-tingin lang kami na kung ano-ano dito. Bibili lang talaga sila ng maiinom pero nakuha yung attention ko nito. Ang gaganda ng mga kutsara na to. Tapos ito mga Lucky Charm. Parang gusto ko nga sana bumili. Sayang wala yung wallet ko. Hindi ko nadala. Meron din dito na bahala ng Nintendo Switch. Tapos iyon, pumunta na kami dito. At bumili na kami na maiinom. Marami dito mga ngata at mga kung ano-ano pa mabibili dito. Parang kagaya lang to ng 7-Eleven. Pagkatapos nun, nakarating na kami dito sa meeting place na pupuntahan namin para may pipick upin si Ate She. At ito, tamang tambay-tambay muna kami. At habang naghihintay kami dito, picture-picture kunwari. Pero hindi niya alam, naka-video pala talaga to. Maya-maya lang, dumating na yung taong imimit ni Ate She at daladala niya na rin yung pipick upin niya. Tapos, medyo malapit lang dito yung bahay at nasa CR sila. So, jingle bells sila ulit doon. Tapos dito nga banda, hindi ko na tinuloy yung video, parang tinamad na ako. So, kinabukasan na to. Naglakad-lakad lang kami dito, tapos niyaya kami ni Sadyang Nim na kumain at nagugutom na daw siya. Ayun, sinamahan namin siya. Medyo malapit-lapit lang naman yung pinuntahan namin at kakainan pero napakahaba ng pila. So nag-wait muna kami dito at marami nakapila sa harap namin. Nakapila na nga kami dito at napakadami talagang taong gustong kumain. Siguro napakasarap talaga ng kainan doon. At ayun, tamang picturan muna kami dito ulit kasi habang naghihintay sa food. At na nakapasok na kami, ayun na. Dumating na yung food namin at tingnan mo naman. Hitsura pa lang napakasarap na. After namin kumain, dadaan muna daw sila ng Olive Young kasi may bibilin daw silang pampaganda. Huy, masyado naman kayo talaga nag-aalaga sa mga estudyante. Charis. Nagpagkas muna kami dito dahil nauubusan na kami ng gas at nang nasa biyahe na kami. Ayan, medyo may konting traffic dito kaya mag-flex muna tayo ng face hurihi. Charis. Grabe ang init talaga dito guys. Napakainit kasi ngayon kasi nga summer nga naman. So, wala kang magagawa kundi lumabas kahit mainit. Na nakarating na kami sa Olive Young, hindi kami nakapag-park doon kasi napakadaming sasakyan. Kaya naghanap muna kami dito ng parking lot. Actually, hindi siya parking lot. Sa gilid lang namin siya pinark. Ayan. Makikita niyo si Ate She. Grabe ang aura niya talaga dito. At si Ate Karen, hindi ko alam. Ayan. Naglakad-lakad muna kami dito dahil medyo malayo-layo pa ang Olive Young dito sa pinag-parking namin. At dadaan pa kami ng road. Ng road? Ayan, nakarating na kami dito at naghanap na sila ng mga etcheburuhuruhu na ilalagay nila sa face nila. At ayun, nag-video-video lang ako dito dahil wala naman talaga akong bibilhin. At pinapakita ko lang dito kung gaano kaganda dito sa loob ng Olive Young. Todo nga ang rampa ng ate mo dyan, akala mo naman talaga isasali siya ng Miss Universe. Gusto niya lang i-blandra ang kanyang dresser. Si Ate Karen naman ay namumblema dahil hinahanap niya ang chocolate na gusto niya bilhin pero hindi niya makita-kita. So wala siyang choice kundi mamili na lang na ibang brand. After nilang mamili, ayan, umuwi na kami. Wala naman na kaming bibili masyado. So hanggang dito na lang. Bye-bye.